What's up guys, ito ang legendary anime One Piece episode 1135. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Nagpatuloy pa rin ang storya sa flashback ni Kuma sa Fuchsia Village, East Blue 3 taon bago ang kasalukuyan. Sa kagubatan ng bundok Kalubo, lihim na pinapanood ni Kuma si Luffy na 16 na taong gulang pa lang noon at seryosong nagsasanay. Si Kuma, na isa ng opisyal na warlord ng dagat at kalahating cyborg na rin, ay nagmamasid habang si Luffy ay gumagamit ng kanyang Gomu Gomu no Battle Axe, binabasag ang malalaking bato at tinatakot ang mga hayop sa paligid, gaya ng tigre at buwaya, na agad nagsitakbo sa takot. Habang nanunood si Kuma, biglang naalala niya ang isang misyon noon kasama ang Revolutionary Army sa parehong lugar, sa Goa Kingdom. Nabanggit niya noon kay Dragon, "Commander, may nakita akong malayong baryo. May isang batang lalaki doon." Biglang tumigas ang mukha ni Dragon at malamig ang sinabi, "Kung ipagpapatuloy mo yan, mas mabuting ikaw na mismo ang pumatay sa akin." Nalito si Kuma at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Dragon. Sagot ni Dragon, ang bata ang pinakamahinang bahagi ng isang magulang. Doon lang niya naintindihan inamin ni Dragon na anak niya si Luffy. Bilang ama na rin, ramdam ni Kuma ang bigat ng sinabi. Agad siyang humingi ng tawad. "Patawad, Commander. Kakalimutan ko na lang ang nakita ko." Isa itong bihirang sulyap sa sakripisyong ginawa ni Dragon ang lumayo kay Luffy para sa kaligtasan nito. Hanggang sa punto na ni hindi alam ni Luffy na may ama siya. Balik sa kasalukuyan ng alaala. Masiglang sumisigaw si Luffy habang iniuurong ang kanyang paa. "Kailangan kong maging handa kung may susubok kunin ang crew ko. Hindi ko sila papayagan. At kung sino man ang sumubok, babanatan ko sila ng battle axe sa mukha." Muli, nagtakbuhan ang tigre at buwaya. Pero natawa si Luffy at sinabing hindi naman niya sila kakainin. Biglang tumunog ang Denden Mushi ni Kuma. Napalingon si Luffy, at sa isang iglap, nawala na si Kuma. Nagkamot ng ulo si Luffy. "Ano yun? Parang may kakaibang naramdaman ako. Parang may malakas pa ring kalaban dito. Kailangan ko silang talunin bago ako magliyag." Sa dagat naman, natanggap ni Kuma ang utos mula sa Navy, patayin ang mga pirata na sumalakay sa merchant ship. Pero imbes na sundin agad, pinatay niya ang komunikasyon. Ang inuuna niya, iligtas muna ang mga merchant at dalhin sa ospital. Pagkatapos, sa kanya hinanap ang barko ng mga pirata. Nang harapin niya ito, imbes na umatake, tahimik niyang sinabi, "Sumuko na lang kayo." Nang makita ng mga pirata kung sino ang kaharap nila, agad silang sumuko at ibinalik ang lahat ng ninakaw. "Hindi sulit ang buhay namin dito," sabi nila. Habang palubog ang araw, naupo si Kuma para magsulat ng isa na namang sulat para kay Bonnie. "Mahal kong Bonnie," panimula niya, "napakaraming ganda sa mundo na hindi kayang kuhanin ng litrato o aklat. Gusto kong makita mo ito lahat gamit ang sarili mong mga mata, habang masaya ka." Sa Sorbet Kingdom, kinabukasan, sabik na hinihintay ni Bonnie ang liham mula sa kanyang ama. Pinapalakas ng mga kaibigan niyang sina Tatsu at Potato ang loob niya, pero nagrereklamo pa rin si Bonnie. Nilapitan siya ni Lola Connie, at mahinahong sinabing, "Darating din ang sulat. Maghintay lang tayo." Dumating nga ang tagapaghatid ng balita. Dala ang dyaryo at liham. Pero si Alpha, isang ahenteng nagpapanggap na doktor, ang nakatanggap nito. Ibinigay niya ang dyaryo sa isang kasamahan para dalhin sa simbahan, pero pinunit niya ang liham ni Kuma. Inis na inis siya, hindi pa rin sumusuko ang taong to. 10 liham kada buwan sa loob ng 10 buwan. Ang pinakahuling liham ay naglalaman ng mga salitang, "Alam kong paulit-ulit ko na tong sinasabi, pero mahal na mahal kita. Susulat ulit ako." Pinunit niya rin ito. Malupit ang babaeng ito, isang tunay na kontrabida. Buti na lang, sa hinaharap ay mababasa rin ni Bonnie ang mga liham na yun sa alaala ni Kuma. Doon rin niya posibleng unang nakilala ang ina niya. Lumipat ang eksena, pinataba ni Bonnie ang katawan gamit ang kanyang kapangyarihan mula sa Toshi no Mi, mukha siyang batang bodybuilder. Pilit niyang iniimbitahan si Yoyo na makipagsanay, pero pinipilit siyang inumin muna ang gamot. Biglang dumating si Alpha at nagulat sa nakita niyang malakas na bersyon ni Bonnie. Na agad namang bumalik sa anyong bata. Pinalampas na lang ni Alpha ang nakita niya, pinaupo si Bonnie at pinainom ng gamot na wala namang bisa.
Isa lang itong larong sadiste ni Alpha. Maya-maya, nagtanong si Yoyo kay Lola Connie kung bakit nila itinatago ang kakayahan ni Bonnie sa mga doktor. Sabi ni Lola, para sa kaligtasan niya. Ang matalinong ibon, hindi agad ipinapakita ang mga kuko. Samantala, sa laboratorio ng Navy Science Division sa Egghead, binati si Dr. Vegapunk ni Stussy dahil sa pag-unlad ng eksperimento niya. Napalitan na ang malaking ulo niya ng isang Apple antenna. Nang marinig ni Stussy na mawawala na ang personalidad ni Kuma, nag-isip siya, ano ba ang mas malala, clone na may malayang isip o tao na wala nito? Pinutol siya ni Vegapunk, Stussy, tao ka rin, katulad namin. Nagtanong si Kuma kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mawawala ang personalidad. Ipinaliwanag ni Vegapunk, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagdedesisyon sa sarili mong kilos. Pero pag natapos na ang proseso, hindi na. Kung utusan kang patayin ang bata, gagawin mo agad. Mabubura ang alaala at damdamin mo bilang tao. Dagdag pa ni Vegapunk, may 1 taon na lang si Kuma bago tuluyang mabura ang kanyang sarili. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang sumulat ng mga liham para kay Bonnie. Nadala si Stussy sa tapat na pagmamahal ni Kuma bilang ama. Nabanggit nila na malapit ng mag 9 years old si Bonnie. Natuwa si Stussy. At ngumiti ng totoo, isang bihirang pangyayari. Dumating ang 9 na kaarawan ni Bonnie. Nagdiwang sila. Naghanda si Lola Connie ng extra-large pizza. Lahat sila kumain at uminom hanggang sa makatulog. Nang hating gabi, tumayo si Bonnie para silipin ang mailbox. Wala pa ring liham. Umupo siya at tahimik na umiyak, Daddy, 9 na taon na ako. Sabi mo, susulatan mo ako. Masakit ang eksenang yon. Lumipas ang kalahating taon, wala pa ring liham na dumating sa simbahan. Sa headquarters ng Revolutionary Army, paulit-ulit na ulat ang dumarating, si Kuma raw ay patuloy na lumiligtas ng mga tao at biglang nawawala. Sabi ni Dragon sa mga sundalo, huwag niyong habulin si Kuma. May dahilan siya, balik sa survey. Masaya si Bonnie, gumaling na siya. Pinakita niya ang kanyang mukha na wala ng batong tumubo. Gusto niyang lumabas, pero pinigilan siya ni Alpha, may utos akong bantayan ka hanggang maging 10 ka. Sumagot si Bonnie, sinungaling ka. Sabi ni Vegapunk, 1 taon lang ang gamutan. Lumipas na yon. Sa simbahan, ibinunyag ni Lola Connie ang isang nakakagulat na katotohanan. Narinig ko mula sa isang lasing na ahente, sina Alpha at ang mga doktor ay mga ahente ng gobyerno. Gulat ang lahat, gumaling na si Bonnie. Pero bakit nila siya ikinukulong? Sabi ni Bonnie, oo nga. Pinayuhan siya ni Lola Connie, tumakas ka. Puntahan mo si Kuma. Ginamit ni Bonnie ang kapangyarihan niya para magmukhang si Lola Connie. Nakalabas siya ng compound sa pahintulot ni Alpha. Kasama sina Yoyo at iba pa. Tumungo sila sa pantalan. Doon niya unang nasalayan ang kagandahan ng mundo, damo, araw, at bughaw na langit. Ang mga matatanda sa simbahan ay napaiyak sa tuwa. Milagro ito, sabi nila. Pagdating sa pantalan, bumalik siya sa anyong bata at tumakbo papunta sa barko. Tuwang-tuwa siya. Ang barko ay may disenyo ng paborito niyang pagkain, pizza. Alaala ng nak-aim niya sa Egghead. Biglang sumulpot si Alpha, galit na galit. Akala niyo makakatakas kayo sa akin? Bubugbugin ko kayo at ikukulong. Lumipad siya gamit ang gepo, ikinagulat ng lahat. Naaalala ni Bonnie ang sinabi noon ni Kuma, goma ang katawan mo. Walang hanggan ang lakas mo. Tumalon siya palabas ng barko, naging malaki ang katawan, at sumigaw, distorted future. Bigyan mo ako ng malupit na kinabukasan. Biglang lumitaw ang dambuhalang kamaong gaya ng kay Luffy sa Gear 5. Tinamaan si Alpha ng malupit, napadugo, at nalaglag sa dagat. Tuwang-tuwa ang lahat sa barko. Opisyal nang nabuo ang Bonnie Pirates, isang bagong grupo ng malalakas na pirata na makikilala ng buong mundo. At ang unang balita, ang bihag na si Bonnie, nakatakas na. Grabe, sobrang nakaka-excite ang mga paparating na episode. Papainit na ng papaniti ang laban. Kaya humuwakan ka na ang manggigil dahil mas maganda pa ang susunod na episode. Kaya huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito kita-kits sa susunod mga ka-recap.